Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na kasalukuyang nakikinig po sa 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Gayon din sa ating sa mga nanonood po sa Municipal Information Page. Isang mapagpalang araw ng Sabado po. Ikalawa na po sa buwan ng Marso taong 2023. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Lada Elementary School or LES News Team. Balitang Bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balita na hihayag sa atin ng Lada Elementary School o LES ng News Tip. Groundbreaking ceremony ng slaughterhouse at iba pang pasilidad sa pakikipagtulungan ng LGU Brooks Point at National Meat Inspection Services isinagawa na. Groundbreaking ceremony ng Bahay Pag-asa sa bayan ng Brooks Point, bahagi ng proyektong pag-unlad ng Administrasyong Benedito Feliciano. Turnover ceremony ng multi-purpose building sa Barangay Samariñana kasabay ng selebrasyon ng kanilang Foundation Day. LGU Brooks Point Barangay Road Rehabilitation Project, update sa Barangay Poblacion District 1 at Barangay Pangubilyan. Civil Service Exam update ngayong 3 ng Marso taong kasalukuyan. Distribution ng solar light sinagawa sa Barangay Maasit. Libreng pustiso ipinamahagi sa ilang mga senior citizen mula sa LGU. Courtesy call ng National Fishery Research and Development Institute and NFRDI. Malugod na tinanggap po ng bayan si Sayo R. Benedito Jr. Pitik-Pitik Farmers Association masayang tumanggap ng shelter at rice combined harvester equipment para mas magaan at mabilis sa proseso ng kanilang pagsasaka. TISDA training on driving NC2 sa Balay Silangan ng Brooks Point. Suportado ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Co-registration at accreditation ng mga barangay health workers isinagawa bilang bahagi ng pagsaayos ng sistema at paglilingkod sa bayan. MDRRMO nagpulong tungkol sa makabagong proyekto at iba pang mahalagang usapin para sa unlaran ng bayan ng Brooks Point. Pagsaayos sa mga dokumento kaugnay sa kausaping paratungon relocation na isagawa na. Masayang kasalang sibil ni Naginoong at Ginang Pulyas pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Magbabalik ang Lada Elementary School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito para sa unang balita, groundbreaking ceremony ng slaughterhouse at iba pang pasilidad sa pakikipagtulungan ng LGU Brooks Point at National Meat Inspection Services isinagawa na. Para sa detalye ng ating balita, narito si LES News reporter Nicole N. Alipa. Balitang Bayan! Groundbreaking ceremony ng slaughterhouse at iba pang pasilidad sa pakikipagtulungan ng LGU Brooks Point at National Meat Inspection Service isinagawa na. Matapos ang MOA signing sa pagitan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point at National Meat Inspection Service or NMIS para sa proyektong AA Slaughterhouse. Matagumpay na isinagawa ang groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng construction sa Barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan. Araw ng Lunes, ika-26 sa araw ng Pebrero taong 2024. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Municipal Agriculturist Renato Bacosta, MPDO, ENP Joey Piramidi, MEEDO, Bernard
Quijano at Municipal Engineer Raul Quijano Jr. at mga opisyales sa Barangay Uring-Uring sa pangunguna ni Kapitan Abdul Insi Ambatal. Ipinaabot ni Vice Mayor Feliciano ang kanyang suporta kay Mayor Benedito sa patuloy niyang pagtutok sa pagpapaunlad ng ating bayan at pagsasakatuparan ng mga makabuluhang proyekto na tunay na pinapakinabangan ng mga mamamayan sa habang panahon. Dagdag pa niya na magiging magnet ng Barangay Uring-Uring ang mga karatig barangay o bayan ng pagkakaroon ng AA slaughterhouse at karagdagang improvements at developments sa lugar, maging ang pagkakaroon ng trabaho ng mga residente dito. Ayon naman kay Mayor Benedito, masaya siya na dahil ang Brooks Point sa 3 bayan sa buong bansa na binigyan ng pagkakataon maging katuwang ng NMIS sa pagpapatayo ng slaughterhouse at iba pang pasilidad ng nagkakahalagang 16 milyon na pinaghatian ng pamahalaang lokal ng national government. Ako po si Niclada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Nicole. Samantala, magandang balita. Groundbreaking ceremony ng Bahay Pag-asa sa bayan ng Brooks Point, bahagi ng proyektong pag-unlad ng Administrasyong Benedito Feliciano sa ulat ni LES News Reporter Arnold L. Aquitania. Balitang Bayan. Sa patuloy na pag-aaruga sa mga kabataan ng Brooks Point, isinagawa ng pamahalaang lokal ang groundbreaking ceremony ng Bahay Pag-asa Reformation Center sa Barangay Amas, Brooks Point, Palawan. Araw ng Lunes, ika-26 ng Pebrero, taong kasalukuyan, sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano. Dumalo sa nasabing seremonya sa MSWDO Rinaldo Bacosa, MPDO ENP Joey Piramide, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., GAD Focal Person Sylvia Rivera at ang mga opisyalis ng Barangay Amas sa pangunguna ni Kapitan Ferdinand Payag Sr. Ang proyektong ito ng pamahalaang lokal ay mula sa pundo ng Gender and Development na naglalayong magkaroon ng pansamantalang kanlungan ang mga kabataang minor de edad na nasasangkot sa iba't ibang kaso o krimen na pansamantalang nakapiit habang nililitis o pinoproseso ang kaso. Sa pagtatayo ng Bahay Pag-asa Reformation Center sa bayan ng Brooks Point, hindi kailangan pang dalhin sa lungsod ng Puerto Princesa sinumang kabataan na sangkot sa kaso o mga Children at Rest o CAR na karaniwang ginagawa sa mahabang panahon. Ipinahayag ni Mayor Benedito na tuloy-tuloy ang proyekto para sa pag-unlad ng bayan para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Tinitiyak niyang bawat proyekto ng pamahalaang lokal at ay higit na mapakinabangan ng bawat isa. Arnold L. Aquitania Jr., Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Arnold, at sa ating balitang pangkaunlaran sa komunidad turnover ceremony ng multipurpose building sa Barangay Samariñana kasabay ng selebrasyon ng kanilang Foundation Day sa ulat ni LES News Reporter Rira May Lucia. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy ng proyektong infrastruktura sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ay na-turn over na rin ang multipurpose building sa Barangay Samariñana nitong araw ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan, at kasabay nito ang masayang founding anniversary celebration ng nasabing barangay. Dumalo rin sa nasabing celebration at ceremony sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, MPDO ENP Joey Piramide at Municipal Engineer Raul Quijano Jr. kasama rin sina Kapitan Marvin Juanerio.
at ang iba't pang kawani ng barangay sa Mariñana nang lubos ang pasasalamat at kanilang ikinagalak at ipinagkaloob sa kanilang bagong multipurpose building na mas maayos at malawak ang espasyo sa araw-araw na paglilingkod sa kanilang mga kabarangay. Ipatuloy naman ang pulidong suporta ng barangay sa Mariñana sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Ayon sa mensahe ni Mayor Benedito sa pagbahagi ng proyektong Multipurpose Building o MPB na handog ng pamahalaang lokal na ipagpatuloy ang pagkakaisa upang patuloy ang pag-unlad na siguradong makakatulong sa buong barangay lalo't higit sa mga residente nito. Lira Milucia, Lada Elementary School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Lira May. Dumako naman po tayo sa balitang pang-infrastruktura, LGU Brooks Point Barangay Road Rehabilitation Project Update sa Barangay Poblacion District 1 at Barangay Pangubilian. Narito ang ulat ni LAS News Reporter Catherine Yu Ancheta. Balitang Bayan. Kamakailan ay sinimulan na ang proyektong Barangay Road Rehabilitation ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mayor Jane D. Feliciano kasama ang Municipal Engineering's Office para sa pagbubukas ng mga kalsada upang maging accessible ang mga lugar ng bawat barangay at maging mabilis at maayos ang transportation ng mga mamamayan ng Brooks Point. Ang programang ito ay naglalayon na magbubukas at isaayos ang mga kalsada ng bawat barangay sa bayan sa pamamagitan ng pagpapagamit ng heavy equipment ng lokal na pamahalaan na isinimulan noong buwan ng Enero at patuloy itong isinasagawa sa Barangay Poblacion District 1 kasunod ng iba pang mga karatig barangay tulad ng Purok Laod, Sitio Suring, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan na tinatayang matatapos sa ika-1 ng Marso taong 2024. Ang mga nasabing heavy equipment ay iikot sa bawat barangay upang magamit sa loob ng isang linggo. Narito ang schedule ng Barangay Road Rehabilitation Project. Cluster 1, Ipilan, January 15 to 20, 2024. Mambalot, January 22 to 27. Maasin, January 29 to February 3. Kalasagin, February 5 to 10. Cluster 5, Poblacion District 1, February 12 to 17. Poblacion District 2, February 19 to 24. Cluster 3, Pangubilian, February 26 to March 2. Tugtog, March 4 to 9. Uring-uring, March 11 to 16. Amas, March 18 to 23. Cluster 2, Emulnod, April 1 to 6. Mainit, April 8 to 13. Aribongos, April 15 to 20. Barong-Barong, April 22 to 27. Cluster 5, Saraza, April 29 to May 4. Sa Mariñana, May 6 to 11. Salugon, May 13 to 18. Males, May 20 to 25. Catherine Yu Ancheta, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Catherine. Samantala, Civil Service Exam Update. Ngayong 3 ng Marso, taong kasalukuyan. Balitang hatid sa atin ni LES News Reporter, Christina Imad. Balitang Bayan. Bilang paghahanda sa gaganaping Pen and Paper Civil Service Examination sa March 3, 2024, isinagawa ng Civil Service Commission o CSC, katuwang ang LGU Human Resource Management Office, ang briefing at orientation para sa 184 na mga gurong magsisilbing proctors at iba pang workforce technical personnel noong araw ng Martes, ika-27 ng Pebrero taong 2024 sa Brooks Point Convention Center. Pinangunahan ni na HRRMO Los Galicia at CSC Provincial Director Rowena Conanan ang nasabing briefing at orientation ng 184 proctors na aalalay sa 1,085 professional examinees at 274 sub-professional examinees na may kabuohang
1,359 examinees. Samantala, ibinalita ni Provincial Director Conanan ang tungkol sa JOCO system kung saan ang mga job order at contract of service ng LGU na nagsisilbi sa pamahalaan ng 10 taon o mahigit pa ay may pribilehiyo ng karagdagang puntos sa resulta ng kanilang score upang maabot ang 80% passing rate na sisimulang ipatupad ngayong March 3, 2024. Tinalakay din ang tamang dress code, health protocols at mga identification cards o ID na kilalanin gaya ng driver's license, passport, PRC license, SSS, GSIS, voters, PhilHealth, company o school ID, NBI o police clearance, postal ID, barangay ID, HDMF transactions, ID, PWD, solo parent, senior citizens ID at CSC eligibility card. Maaari na rin i-check ang room assignment sa araw ng Sabado, March 2, 2024 upang malaman na kung saan pupunta sa araw ng pagsusulit. Para sa mga katanungan, maaari po kayong tumungo sa tanggapan ng HRMO. Christina Imadi, Leda Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Christina. At sa patuloy na pagpapaunlad ng bayan ng Brooks Point, distribution ng solar lights isinagawa sa Barangay Maasin. Balitang hatid sa atin ni LES News Reporter Arnold L. Aquitania. Balitang Bayan. Bakas ang saya sa ngitin ng 20 beneficiaries ng solar lights pawang mga residente ng Purok 1 at Purok 7 ng Barangay Maasin. Matapos matanggap ang nasabing solar light mula sa pamahalaang lokal sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Noong araw ng Martes, ika-27 Pebrero taong 2024 na isinagawa sa covered court ng Barangay Maasin. Matatandaan na prioridad na programa ng Administrasyong Benedito Feliciano ang electrification sa mga barangay. Kaya naman sa mga di pa naaabot ng kuryente ay binigyan ng pamahalaang lokal ng mga solar light to ay mga residenteng kwalipikado ay unang batch pa lamang at inaasahang mabibigyan pa ang ibang mga lugar. Nagpapasalamat naman si Kapitan Roel Austria kina Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano dahil ang Barangay Maasin ang unang nabiyayaan ng solar light. Kaya naman patuloy na hinihimok ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano ang mga nakatanggap na sumuporta sa layunin ng pamahalaang lokal dahil laging handang tumulong at sumuporta ang Administrasyong Benedito Feliciano ayon sa kakayanan sa pamamagitan ng mga programang naipaabot sa lahat. Arnold L. Aquitania Jr., Lada Elementary School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Arnold. Sa ating Balitang Bayan pa rin, libreng posteso ipinamahagi sa ilang mga senior citizen mula sa LGU. Sa ulat ni LES News Reporter, John Riley Bimucha. Balitang Bayan. Muling nagbigay ng saya at panibagong ngiti sa ating mga senior citizens ang programa ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano na libreng postiso para kina lolo at lola. Nakangiting tinanggap ng 17 senior citizens na kabilang sa second batch mula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point ang libreng pustiso na iniabot ni Mayor Benedito kasama ang Municipal Health Office noong nakalipas na araw ng Miyerkules, ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan sa tanggapan ng Punong Bayan na matatagpuan Governor Abvic Building, Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Lubos ang pasasalamat ng mga nakatanggap na mga senior citizens dahil anya tunay nilang nararamdaman ang pagpapahalaga sa kanila sa pamamagitan ng mga programa ng pamunuang Benedito Feliciano. Tunay naman ang kaligayahan ni Mayor Benedito na makita muli ang mga ngiti sa mga labi ng mga lolo at lola. Dagdag pa niya na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaang lokal para sa ikakaunlad at ikakasaya ng mga mamamayan.
Samantala, muling magkakaroon ng libreng postiso sa darating na Marso 1, 2024 para naman sa mga persons deprived of liberty o PDL. John Riley B. Mutya, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Riley. Samantala, courtesy call ng National Fisheries Research and Development Institute, malugod na tinanggap ni Punong Bayan si Cesario R. Benedito Jr. sa ulat ni LES News Reporter Benicia Comendador. Balitang Bayan. Formal na bumisita ang pamunuan ng National Fisheries Research Institute sa ilalim ng Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Konsehal Victoriano Colili noong ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan na ginanap sa Abweg Building Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Inilatag ni Ginoong James Lee Abad kasama sina Angelica Carpio, Conchita de Rosario Valborja at Loviment Gallego ang pagsasagawa ng pananaliksik sa karagatang sakop ng Brooks Point upang makita ang estado ng karagatan ng bayan at agaran itong masolusyonan anuman ang makitang suliranin. Nagpasalamat si Mayor Benedito sa pagkakaroon ng ganitong institusyon upang matiyak na maayos ang karagatan at likas na yaman ng bayan. Dagdag pa ni Mayor Benedito na suportado ng pamahalaang lokal ang kanilang pananaliksik. Benicia and Comendador, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Benicia. Susunod para sa ating balitang pang-agrikultura. Pitik-Pitik Farmers Association masayang tumanggap ng shelter at rice combine harvester equipment para sa mas magaan at mabilis na proseso ng kanilang pagsasaka. Detalyeng ihatid sa atin ni LES News Reporter April Ikarin. Balitang Bayan. Noong nagdaang araw ng Huwebes, ika-21 ng Pebrero taong 2024, dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si President Association Leonardo L. Kitain, Barangay Captain Nadsmil Basil, at Agriculturist Ruby Siriaco mula sa Office of the Municipal Agriculturist sa inaugurasyonan ng multi-purpose shelter at turnover ng rice combine harvester para sa mga magsasaka sa sitio Pitik-Pitik, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Masayang tinanggap ng asosasyon ng mga magsasaka ng sitio Pitik-Pitik ang rice combine harvester na proyekto ng DAPLMEC katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 4B Province o Palawan at pamahalaang lokal. Dahil malaking tulong umano ito upang mapagaan at mapabilis ang gawaing pagsasaka. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa tuloy-tuloy na biyaya para sa mga magsasaka ng bayan ng Brooks Point at buong-buo ang kaniyang suporta sa sektor ng agrikultura dahil mahalaga ang pagsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain ang bawat pamilya sa pamayanan at sa pag-unlad ng bayan. Aprilin Ikarim, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Aprilin. Samantala, TESDA Training on Driving NC2 sa Balay Silangan ng Brooks Point, suportado ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Hatid sa atin ni LES News Reporter Karina M. Aljani. Balitang Bayan. Patuloy ang partnership ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasanay para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Isinagawa ang orientation para sa 15 days TESDA na Training on Driving NC2 sa Balay Silangan noong ika-19 ng Pebrero taong 2024 sa pangunguna ni TESDA Provincial Training Center Registrar and Scholarship Focal Person Grace Dangan at agad naman sinimulan ang nasabing training araw ng Martes sa pamamagitan ni TESDA Specialist 2 Kim Ryan C. Tadlas. Ang nasabing pagsasanay sa pagmamaneho ay mula sa Training for Work Scholarship Program o TWSP na may 5 araw na lecture at 10 araw na actual driving lesson para sa 25 participants na karamihan ay mga person who use drugs o PWDS na naglalayon na magbigay ng oportunidad
at karagdagang kaalaman na magagamit nila sa paghahanap ng maayos na trabaho para sa patuloy na pagbabago at pagtulong sa kanilang mga sarili at pamilya. Suportado ni Mayor Benedito ang mga programa tulad nito na magbibigay ng pag-asa sa mga mamamayan at magiging daan sa mas maayos na pamilya, maunlad na pamumuhay at mapayapang pamayanan sa Brooks Point. Karena M. Aljani, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Karina, at sa pagpapatuloy ng ating Balitang Bayan. Co-registration accreditation ng mga barangay health workers sinagawa bilang bahagi ng pagsasaayos ng sistema at paglilingkod sa bayan sa ulat ni LAS News Reporter Junji Inagrana. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang co-registration at accreditation ng barangay health workers na subcommittee ng Local Health Board o LHB na ginanap sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong ika-19 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang nasabing core committee ay pinangunahan ni Mayor Benedito bilang Chairman Municipal Health Officer Dr. Lobilin Sutusa bilang Vice Chairperson at Head of Secretariat Nurse Nubi Christy Crispo Perez at mga kasamahan mula sa Department of Health, Rebecca T. Omar at Carla Teresa P. Palangka. Napagkasunduan na ang bawat barangay health worker ay kailangan sumailalim sa pagsasanay matapos makapasa ng BHW sa tining kinakailangan manong dumaan sa naitalagang komite upang marehistro bago tuluyang ma-deploy ang BHW sa mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, magandang paraan ito upang maisaayos ang sistema ukol sa mga BHW at matiyak na handa ang mga ito sa maayos at tapat na paglilingkod sa mga mamayan. Junji J. Nagrana, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Junji. Samantala, MDRRMO nagpulong tungkol sa mga bagong proyekto at iba pang mamahalang usapin para sa kaunlaran ng bayan ng Brooks Point. Hatid sa atin ni LAS News Reporter Denrea A. Birit. Balitang Bayan. Natapos noong araw ng Lunes, ika-26 ng Pebrero taong 2024 ang pagpupulong patungkol sa mga gagawing rehabilitation sa iba't ibang ilog na nasasakupan ng mga barangay sa bayan. Mga itatayong bagong gusali, karagdagang office at medical supply at pagsasaayos ng evacuation center sa barangay Pangobilyan. Ito ay nilaan ng pondo o pagbabago para sa ikakaunlad ng bayan na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang presiding officer sa pangunguna ng tanggapan ng MDRRMO sa pamumuno ni Maud Raian Miranda at MPDO ENP Joey Piramidi kasama sina Municipal Engineer Raul Quijano Jr., Municipal Budget Officer Jimalos Soriano, Municipal General Service Officer Rebecca Gadayan, Cecilia Castillar at mga kawani ng BGMP, PNP, Marines at Coast Guard. Naging maayos ang takbo ng kanilang pagpupulong at bawat isa ay nagkasundo at nagkaisa para sa pagpapaganda at ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Denrea A. Barrett, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Denrela. Sa Balitang Bayan pa rin, pagsasaayos ng mga dokumento kaugnay sa usaping paratungon. Relocation na isagawa na. Narito si LAS News Reporter Reniel Itelpani para sa detalye. Balitang Bayan. Noong ika-20 Pebrero taong 2024, nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Wig Building Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, sa pangunguna ni OIC MDRRMO Ryan R. Miranda, Menro Representative Rodolfo Pega,
Engineer Nemensio Evangelista kasama ng may-ari ng nasabing lupa sa Sitio Paraton, Barangay Pangabilan, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa nasabing pulong ang patungkol sa pagsasayos ng relocation site sa pamamagitan ng pagpapatitulo ng mga may-ari ng lupa at pagsasagawa ng deed of sale at iba pang mga dokumentong kinakailangan na dapat pagtulungan ng dalawang panig upang mapabilis ang proseso. Ayon kay Mayor Benedito, mahalaga na makumpleto at maisaayos ang mga kaukulang dokumento sa lalong madaling panahon upang higit na mapakinabangan ng mga kababayan nating nangangailangan ng lugar na matitirahan. Riniel A. Talpanil, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Riniel. Samantala, masayang kasalang sibil ni Ginoong at Ginang Pulyas, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sa ulat ni LES News Reporter, Princess Arian Fernandez. Balitang Bayan. Masayang nag-isang dibdib sina Jason Pulyas at Divine Fernandez sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa Sitio Linao, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan noong araw ng Lunes, ika-26 ng Pebrero taong kasalukuyan. Dumalo sina SB Jonathan Lagrada at Kapitan Nadsmel Basel at iba pang mga kawani ng barangay bilang mga ninong at ninang na handang gumabay at hinikayat na palaging dumulog sa Panginoon at maging open sa isa't isa upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Patuloy na hinimok ni Mayor Benedito ang ikinasal na unawaan at respetuhin ang isa't isa at mahalagang gawin sentro ang Panginoon upang maging payapa at matagumpay ang pagsasama dahil maraming pagsubok ang buhay mag-asawa kaya dapat at magtulungan sa isa't isa. Princess Arian Fernandez, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Princess. Programa ng Provincial Legal Extension Services sa Bayang Brooks Point, tagumpay na idinaos sa ulat ni LES News Reporter Christina Imad. Balitang Bayan. Sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapatupad ng katarungan pambarangay, isinasagawa noong ika-22 at 23 ng Pebrero taong kasalukuyan ang Provincial Legal Extension Services Program o PLESP sa Municipal Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan sa pamamagitan ng Provincial Legal Office, PLO, sa pangunguna ni Governor Victorino Dennis B. Socrates at Vice Governor Leoncio N. Ola at pakikipagtulungan ng Integrated Bar of the Philippines, Palawan Chapter, lawyers at Department of the Interior and Local Government o DILG. Dumalo sa opening program sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Board Members Al Nashers, Iba, Ariston Arsaga at Ryan D. Maminta, mga abogado at kawani ng PLO at Integrated Bar of the Philippines, Palawan Chapter na nilahukan ng mga barangay kapitan, kagawad, mga barangay lupon at iba pang opisyales ng 18 barangay sa bayan ng Brooks Point. Tinalakay rin ng mga abogado ng PLO ang Code of Conduct and Ethical Standards ng mga opisyales ng pamahalaan, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RS 3019, Anti-Violence Against Women and Their Children, Anti-Trafficking in Person, at RA 11596, an act prohibiting the practice of child marriage at iba pang mga batas na kailangang ipatupad, mga tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan at mga pananagutan ng mga opisyalis ng barangay kung sakaling hindi maisagawa ang mga batas at tungkulin sa paglilingkod sa mga mamamayang nasasakupang barangay. Sa ikalawang araw na serbisyo ng Provincial Legal Extension Services Program o PLESP, ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan, isinagawa ang free legal consultation o libreng konsultasyong legal para sa lahat ng mga mamamayan upang matulungan sa kanilang mga suliraning na may kainalaman sa iba't ibang batas. Masayang naglingkod ang mga abogado mula sa PLESP at IBP Palawan Chapter upang masagot ang lahat ng mga katanungan pagdating sa batas, sa mga kasong nakabinbin at sa mga nais magsampa ng kaso
at mapaglingkuran ang mga Palawenyo sa abot ng kanilang makakaya. Dahil ayon sa kanila, hanggat may abogadong tapat sa serbisyo, walang sinuman ang maapi at mapoproteksyonan ang karapatan ng mga mamamayan. Christina Imadi, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Christina. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Sofia Siduldula. At ako naman po si Rogie D. Baliser. Kami po ang Lada Elementary School News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Lada Elementary School or LES News Team. Ganyan din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal na si Ma'am Erlinda M. Bacosa. Ganyan din po sa mga guro ng naturong paaralan, sa kapamilya ng ating mga guest reporter at mahal sa buhay. Isang magandang umaga pong muli at maraming salamat. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back muli mga kababayan sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Siyempre, nasa ikalawang segment na naman po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. And kabakailan po, last year, gusto ko lang pong i-share muli sa inyo. And of course, lalo na po sa ating mga panauhin ngayong umaga. At nakaraang taon po, ang ating mga pinapanayam ay ang mga sangguniang bayan and of course, ang mga head of offices. And early this year, ang ating punong bayan and of course, ang ating mahal na ikalawang punong bayan, si Mayor Benedito and of course, si Vice Mayor Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Ayan. And tuloy-tuloy po tayo sa pakikipagpanayam sa ating mga punong barangay and of course, SK Chairman po ng 18 barangay ng bayan ng Briggs Point. At mapalad po tayo ngayong araw, ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Sabado. Mapalad tayo na makakapanayam natin ang ating panauhin dahil pinaunlakan ng ating imbitasyon. Ano po? Ang ating panauhin, walang iba, of course, ang talagang matatag, masigasig, and syempre masipag na punong barangay, Kapitan Lizelle B. Bacquiao. Kapitan, magandang umaga po. Magandang umaga. Ayan, and of course, ang ating SK Chairman na talagang jolly-jolly din. Kanina pa ito at masaya kaming nagtutoast ng masarap na coffee. Ayan ang ating SK Chairman, Sir John Allen A. Miswari. Sir, isang magandang umaga. Ba't ang ganda-ganda ng ngiti mo, sir? Alright, tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Tuloy po tayo sa ating katanungan. Ano po, para sa ating mga panauhin ngayong umaga. Una, Kap, baka pwede niyo po kaming bigyan ng kaunting background tungkol po sa barangay Mainit. And of course, saan po ito? Mahigit kumulang ilan po ang population at ano po ang pangunahing pinagkakakitaan dito? Ang barangay Mainit po ay nakilala po siya dahil po sa hot spring po. At ang barangay Mainit po ay nasa kalagitnaan ng barangay Imulnod at ng barangay Aribumos. At ang population po ng barangay Mainit ay nasa 4,078. Ayun po. Sa pinagkakakitaan ng unang-una po sa mapagkakakitaan ay number 1 po yung kontra. Yung po, yung saan. Opo. Mayroon din po, agriculture talaga. Opo. Meron din po mga gulay, prutas, may mga durian po kami,
pinagmamalaki ng bayan ng Brooks Point pagdating po sa mga agricultural crops, of course. Syempre, napakataba po ng lupa dyan. Ano po? SK, baka po may maidagdag kayo. Yun nga po nang sabi ni Kat, no? More on agriculture po kami. Then, nagiging produkto na din po, nagiging nakakasabay na po siya sa ibang barangay pagdating po doon sa paggugulay po, no? Nagkakaroon na po ng mga organization na pumapasok para matulungan po doon para sa mas produktibong pang-kabuhayan po sa barangay namin. Ayun. Ang galing. And pagdating naman po sa mga maipagmamalaki o masabi natin lakas ng isang barangay, pag sinabing mainit, ano po ang lakas ng barangay mainit? Lakas ng barangay mainit. Sa akin po, para sa akin, una po talaga sa akin, ang lakas ko ay yung Panginoon ko. Pangalawa, yung mga constituents ko na patuloy na sumusuporta sa lahat po ng mga programa sa barangay. Ayan, nakakatuwa, no? Kasi ang barangay yung mainit, talaga may pagkakaisa. Ano so, SK, baka may gusto kayong sabihin. Isa po sa lakas, no, nung dumaan yung pandemic, napansin ko po yung pagkakaroon namin ng produktibong pagkukunan ng kabuhayan. So, hindi po kami nahirapan doon sa pagkain po. Then, pangalawa po, yung mapayapang kapaligiran namin po sa barangay. Yun po yung isa sa mga lakas po na nakikita ko sa ngayon. Simula ng pandemic hanggang sa ngayon po sa barangay natin. Tama. Agree ako doon. Kasi before nung magkaroon ng pandemic, ng malawakang pagbaha, ang barangay mainit, kahit nasabihin na kulong ng baha, pagdating sa pagkain ay nasusustain nito ang kanyang mga population. Nakakatuwa. And syempre po, sa bawat barangay ay meron po tayong, pag sinabi natin mayroong lakas, meron din po mga pangangailangan o challenges. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin upang malaman po natin paano po, para malaman natin paano makatulong ang mga mamamayan ng Brooks Point and of course, especially yung mamamayan po ng ating barangay, ng barangay Mainit. Sa akin po yung challenge sa barangay Mainit ay yung doon po sa pagpapatupad sa solid waste management. Kasi sa mga kabarangay ko po, kahit alam naman na mayroon tayong mga basurahan, ang hirap pa rin talaga sumunod pagdating. Diyan po ako na-challenge ngayon sa segregation at kung paano ko maituturo doon sa mga constituents natin sa barangay. Ayan, opo. Yung Republic Act 900. Opo. Kayo naman, SK, regarding sa mga kabataan. Sa kabataan po siguro yung pinaka-challenge namin yun is yung out of school youth. Medyo mataas po yung out of school youth namin. Then therefore po, mayroon din po kaming mataas ito pong last January, ayon po sa aming barangay midwife na may 3 na po kaming teenage pregnancy. So yun po nakikita ko na lack of education, lack of knowledge about po doon sa mga issue na yun. Yun po yung pinaka-challenge talaga na dapat namin i-priority as a SK official po. Ayan po. Lalo na especially, yung inyong barangay ay talagang malawak po yung mga kabundukan at marami tayong mga kababayan doon sa itaas. Mostly half ng sitio namin is nasa bundok po. Isa rin yung pwedeng maituloy mga challenges. At saka, tama ka. Pagdating sa pagpapatupad ng 9008, hindi biro yun kasi medyo malayo pa rin. Of course, especially, itong ating barangay ay talagang, kumbaga, malawak yung lupa na pwede pagtapunan ng basura. Kaya pagdating sa pagpapatupad ng 9003, yung discipline talaga napakahirap na naman Ayan. Kap, ano naman po ang inyong mga plano, prioridad ng programa o hakbang upang mas mapalago pa po ang barangay Mainit? Sa akin po, yung prioridad ay yung farm to market. Ayan po talaga yung number 1 sa akin kasi ayan, sa sitio na po, hirap na hirap po yung mga teacher, lalo na
that, pwede nating maparating yung mga produkto na nagaling sa barangay Mainit dito po. And of course, pag galing doon, sigurado mas mura po ang mga produkto ng gulay, o ano pa man yan. Kasi di ba po yung nangyayari kasi, yung bumibili ng mga gulay doon, kung sino rin yung mga pumupunta ng bayan doon, taga Mainit rin mismo yung bumibili. Kaya nabibili lang din nila ng, halimbawa dito sa Mainit ay bibilihin na lang ng 10. Tapos pagdating sa bayan, Mahal na. mas mahal. Ganun yung nangyayari. Opo, talaga. Sa inyo naman, SK, ano po, bilang isang kuya ng mga kabataan, o panganay sa mga kabataan po sa inyong barangay, ano po yung mga prioridad na plano ninyo para po mas mapalago pa yung mga pagdating sa lahat ng aspeto ano po, ng mga kabataan sa inyong barangay? Kami po sa SK, no, sa Office of the Sangguniang Kabataan ng Barangay Mainit, kasama ko po yung council. Lagi po namin inuuna yung health and wellness program po. Nandoon po, kaya sabi ko kanina, napaka-challenges po ng doon sa reproductive health. Mataas po yung teenage pregnancy namin. Tsaka yung tutukan po namin yung mental health. Then yung pangalawa po is yung civic engagement and social responsibilities. So civic engagement po, gusto namin na iparamdam sa kanila na hindi lang tayo basta mga kabataan tayo na may pakinabang doon sa mamamayan o doon sa ating nasasakupan. Ganun din po doon sa may social responsibility, pagbibigay, dapat magtulungan, yun na iparamdam namin na maging inspirasyon doon sa bawat isang kabataan. And lastly po, yung youth empowerment namin tsaka livelihood training, kasi po medyo mataas din po yung out of school youth namin, so naisipan po namin na bakit po hindi namin sila bigyan ng livelihood training, ang mga skills training po para sa kanila. Doon po naman sa youth empowerment, mas papataasin po namin yung engagement nila, no, na doon po na makilahok sa pagpaplano. Isama po namin sila sa pagpaplano, ano po yung gusto nilang gawin ng SK. Baka kami lang po yung mag-implement, sila po yung magbibigay sa amin, anong gusto ninyo para sa inyo. Ganun po yung dahil yung sa sports naman po, mas papalakasin namin kasi po kami po yung isa sa nagbibigay ng mataas na puntos pagdating sa provincial meet at Mimaropa, yung aming Arnis po. So yun po, mas papalakasin po namin yung mga sports and development po namin. Galing, oo. Last time, nabalitaan natin, tingnan po natin na Arnis and Wushu. Yes. Oo, hi kay Prilin Joy sa Tulahan. Dahil umabot na ng Puerto Princesa, ang kailang pakikipaglaban. Last December po yan. At panalo. Opo. Wow, congratulations po. Sa amin Siyempre din. sa inyo, Kap. Sa inyo suporta din sa mga kabataan. At nakakatuwa po na yung mga kabataan pa lamang ay nai-involve na natin sila sa mga ganang gawain. Especially po yung plano nyo, katulad po yung plano nyo kanina, ay through that, yung mga kabataan ay matututo na magkaroon ng long-term na pangarap at solution para sa kanilang future. Ano po? Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Napakaganda po ng ating talakayan. Ano naman po ang inyong mga hakbang upang o prioridad na program po para yung ating mga constituents o yung ating mga yung komunidad po ng inyong barangay ay magkaroon ng pakikilahok sa mga programa pong barangay. Siguro po sa pamamagitan ng consultation sa kanila. Ayun po. Maganda. Ang sagot ni Kap is consultation. Maiksing sagot pero malaman. Oo, kasi alam natin na kapag nagkaroon ng, pag sinabing consultation, nandoon yung communication, malalaman natin kung ano yung sitwasyon nila at ano yung gusto nila. Oo, napakaganda. Sa inyo naman, SK, regarding to sa kabataan? Same po doon kay Kap. Doon po for consultation, consult po namin, ganun na po sinabi kanina na magiging bahagi po sila ng pagpaplano ng SK. Baga, yung dito po, kami lang mag-implement, sila po yung mag-decision kung anong gusto nila. Ayan. And hakbang naman po upang mapanatili. Ano po yung mga hakbang na sinasagawa ninyo? Pwede nyo bang i-share sa amin para mapanatili po yung seguridad ng mga residente po ng Barangay Mainit sa inyo? Siguro po sa pakikinig na kanilang mga hinahin. Ayun po. Sa pakikinig ng kanilang mga hinahin sa mga kabarangay. Ayan. Maganda rin yan kasi at least nalalaman natin kung paano natin may papasok
mapanatili po ang security or seguridad po pagdating po sa mga kabataan, lalo na katulad yan, mayroon tayong narinig sa inyo na talagang mataas po ngayon ang teenage pregnancy maging sa inyong barangay. So, para mas mapanatili po, we're planning po na makipag-partnership sa mga NGOs to help us naman po talaga na para mas ma-secure yung security at mas maayos namin yung pamumuhay ng kabataan. Then, siyempre sa mga government agency po, gaya ng PNP, gaya ng mga PNP, ng Philippine Marines natin, doon po sa security, na kasi ang nangyayari po, medyo liblib po kami, no? Ang nangyayari po, siyempre, medyo vulnerable po kami doon sa security ng aming barangay. So, ipakilala din nais namin tulungan sila na makilala na hindi natin sila kalaban. At hindi natin kailangan ng tawag doon po, parang hindi kailangan ng dahas na maiparating yung ating hinaing. Pwede niyo po kaming lapitan sa aming opisina, kahit po sa akin naman sa kabataan po, pwede silang maglapit. Hindi po na kailangan laging may dahas. Yun po yung ipapakita namin sa kanila. Ayan, thank you so much, SK, and of course, Kapitan. Sa ngayon po ay maaari niyo po bang ilarawan sa ating mga tagapakinig ang partnership po between po sa barangay and of course sa lokal pamahalaan ng bayan ng Boston. Sa partnership, wala naman itong problema. Lahat po ng mga pangangailangan na hinihingi namin sa NGO kay Mayor June, lahat po ng mga solicitation namin ay naibibigay naman po. Kaya nagpapasalamat po ako sa LGU, sa pangunguna po ng ating punong bayan, Mayor June Benedito, ganun din kay Vice Mayor Attorney Jane Feliciano. And through that, mga kababayan, nakikita natin na talagang yung pagtutulungan between LGU and of course sa mga kabarangay, ay nariyan po ang suporta from LGU all the way po yung support and of course sa ating barangay. Ayan yung iba nga ang sabi ay talagang lalo ng Parto Market Road. Ay actually, regarding that gap ay may mga naka-schedule na rin po yung ating mga vehicles. Opo, ano po? Sa amin po, April 8 hanggang 11 po. Ayan, yan yung pagkakataon na talagang marihab po yung mga daan, and of course, ano pa mga kailangan, tambakan, talagang maisa sa alas. SK, regarding po sa kabataan, ano naman po, or paano po, pwede nyo i-share sa amin, ilarawan kung ano po, or kumusta po yung partnership between LGU, of course, and sa kabataan po. Yun po, gaya po na sabi niyo, hindi po kami nabibigo. Pag lumalapit po kami sa Office of the Mayor, Office of the Vice Mayor, sa mga sangguniang bayan members po natin, nakukuha po namin po ano yung hinihiling po namin sa kanila. Nabibigay po sa amin na maayos po. Kasi nakita ng ating LGU through Mayor and Vice Mayor na talagang yung mga kabataan ay talagang nagsusumigasig din para sa, dahil nga yung sinasabing ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Nakakatuwa naman dahil sa ating mga SK leaders, yung mga kabataan ngayon ay talagang hindi nang kapareho noong unang panahon. Ano po, talagang ngayon ay nakikita natin yung pakikialam para po sa pag-unlad ng bayan. And sa paanong paraan po natin na ilalapit ang barangay mainit sa mga programa po ng LGU GAP? Sa pamamagitan po ng pagpupulong at sa pakikipag-coordinate po. Ayan. And lagi pong may representative or laging mayroong pag may mga program pong LGU, parang lagi po rin nakikita yung barangay mainit. Laging present talaga. In fact, lagi rin nananalo. Ayan. And of course, sa mga kabataan naman SK, ano po yung mga ginagawa niyong hakbang para mas mailapit yung kabataan pagdating po sa program po ng LGU? So yun po, kaya nasabi niya, coordination at communication po talaga doon sa LGU at sa other agencies po na mailapit yung problema namin at para matulungan po kami or mas makilala kami yun po. Thank you so much, Kapitan and SK. Napakaikli po ng oras. Lapit na po tayong magtapos. Kap, baka po may nais kayong sabihin sa ating mga tagapakinig, tagapanood, and of course, sa mga kabarangay po natin
patuloy na suporta sa Barangay Mainit po. Magandang umaga po. Ayan, thank you so much, Kapitan. And of course, sa ating SK, nasa inyong po pagkakataon para po sa inyong mensahe sa ating So, magandang umaga po ulit. Maraming salamat po sa lahat ng sumasabaybay sa ating programa na ito. So, sa aking pong mga kabataan ng Barangay Mainit, ang lagi ko pong pangako, gagawin po namin lahat para sa kabataan. Magsisimula pa lang po tayo. Mas marami pa tayong pasabog na gagawin programa para sa kabataan ng Barangay Mainit. So, abangan, makipag-cooperate lang kayo at maniwala sa sistema na ibibigay natin. Ayan, thank you so much once again, Kapitan Lizelle Bacquiao, and of course, SK Chairman John Allen, Amy Suarez. Thank you so much again sa inyong pagpapaunlak. Ayan mga kababayan, ayan po ang ating mga mahal na panauhin ngayong umaga. Ano po? At napakaganda na mayroon po tayong mga ganitong klaseng talakayan upang malaman po natin kung paano po tayo makiisa at syempre makialam para po sa ikauunlad, hindi lamang ng ating mga sarili, ng ating mga kabarangay, of course, ng bayan ng Brooks Point. Ano po? And abangan po sa pagkalipas lamang ng ilang paalala ay susunod na po ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong segment na po tayo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. At para po sa ating unang Serbisyong Bayan, ngayong March 3 po ay gaganapin ang 3rd Mayor's Basketball Cup. Ito po ay Open Basketball Tournament. At gaganapin po sa ating liwasang bayan. Inaanyayahan po ang lahat na mga interesado po na manood ng basketball ay pwede po dyan sa ating liwasang bayan ngayong March 3. Ano po? And of course, March 3 din po, bukas po ito gaganapin ang Civil Service Examination. And para po sa ating mga kababayan na magte-take ng exam, mangyari po na pasyalan na po ang inyong mga respective rooms upang sa araw po ng bukas ay hindi na po tayo maghanap pa kung saan po tayo saan tayo mag-e-exam. Ano po? Ang sub-professional po ay dyan sa Brooks Point Central School, and ang professional examinees naman po dito po sa Brooks Point National High School. Paalala lang po na ang lahat po ng mag-e-exam ay kinakailangan magsuot ng puting damit, white t-shirt, white on tops. Wag lang po sleeveless. Mahigpit pong pinagbabawal ang pagsuot ng sleeveless. Ano po? And sa may mga mahabang buhok po, kailangan po na nakatali po ang ating mga buhok. At gayon din po, ipinagbabawal po ang pagsuot ng tukong, ng shorts. Ano po? Bawal po yan. Kailangan po ay ang ating kasuotan ay at least formal po, nakapantalon, pwedeng may collar, basta ang pantaas po ay kulay puti. And sa mga IDs naman po na tinatanggap during exam, syempre driver's license, nandyan po yan, hindi mawawala. Passport, PRC license card, SSS ID card, and syempre gayon din po ang GSIS, Voters ID, BIR Taxpayers ID, PhilHealth, Company Office ID, School ID, gayon din po ang Police Clearance, Postal ID, Barangay ID, NBI Clearance, Seaman's Book,
HDMF transaction, PWID card, solo parent ID, Senior Citizens ID, CSC eligibility card, and Philippine Identification or PhilD card. Ayan. So mga kababayan, sa mga iba pang katanungan at impormasyon, pwede pong pasyalan natin or bisitahin po ang municipal information page, tsak po na ipopost po yan dyan. And of course, ang page din po ng Human Resource Management Office page, or sa mga gusto pang magtanong sa HRMO office, pwede pong hanapin si Ma'am Luz, or meron pong mga nakatalaga dyan na personnel para po sa mga karagdagang katanungan. Second week po ng March ay magsisimula na po ang pagdiriwang ng Kanyugan Festival dito po sa bayan ng Brooks Point. Inaasahan po ang makulay at masayang opening at tuloy-tuloy po na pagdiriwang ng ating festival. So, sa mga kababayan natin, marami po kasing mga patimpalak and of course mga program, inaanyayahan din po na makisaya sa ating programa. Gayon din po pabatid sa lahat ng mga mamayan ng bayan ng Brooks Point, ang opisina po ng ating ikalawang punong bayan, Atty. Mary-Jean de Los Angeles Feliciano, ay at sangguniang bayan members ay kasalukuyan po at pansamantalang lumipat sa Brooks Point Government Office sa harap po yan ng tanggapan ng Municipal Information Office, Buig Government Center Building. Ano pa? Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kababayan, dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, ang isang oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Nahatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. Gayon din po ng ating Vice Mayor, Atty. Mary-Jean de Los Angeles Feliciano. At syempre gayon din po ng ating Municipal Information Designate, ang ating External Affairs, Miss Deborah Faith C. Malakaw, 10 po ng kumakatawan sa Municipal Information. Ako po, Maria Lynn Galicia Archie, nag-aatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan, dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw pong muli ng Sabado and magandang tanghali po. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.